kung anong nakita niya, no? Now, alam mo, ako naman, dahil ako naman ay isang abogado, bago ko rin shinare ang video na yan galing sa'yo, ay tinignan ko rin yung isang website na pwede kang pumunta ron, mag-upload ng mga video para malaman kung AI siya. At yan nga yung ginawa ko sa New York, no? Matapos ang California, nagtungo kami ng New York ni Attorney Glenn Chong, at doon ko ginawa step by step. Pinakita ko sa lahat kung paano ko ipinasok yan sa program na yan at lumabas na hindi siya AI. Kasi sabi ko nga, at that point, wala tayong anything in writing. Although alam ko, nagpa-authenticate ka na, no? Pero yung unang authentication mo, bago pa mangyari ang LA, sinabi mo nga na ayaw mag-issue ng statement ng unang kumpanya, no? Kasi ayaw nilang ma-involve sa international politics, no? Medyo dayuhan yung kumpanyang yon, no? Pero sabi ko, para naman also to protect me, kasi alam mo naman, matagal na ako nagdidepensa ng mga kaso ng libel, dapat kinakailangan talaga wala talagang ebidensya na hindi ka nag-verify, tinignan ko yung site na yon sa internet at ipinasok ko doon at pinakita ko pa publicly sa New York na ang resulta is it is not AI. At ang linabas natin, it is not AI. Bukod pa doon sa authenticated mo na meron kang written report ng isang eksperto dyan sa LA. Na ginamit mo sa iyong asylum. Alam mo, punto ako. Maraming salamat sa Traidor Committee at Kibol Jaquera kasi yan ang problema ko. Paano ko mapapatunayan na talagang dinidikdik ako dahil sa pulboronic video? Ngayon, meron na ako isang buong hearing ng Kongreso kung saan malinaw talaga na akong sinisisi nila sa pulboronic video. So maraming salamat kasi alam mo, miski parang 1.5 metro na yung aking ebidensya in writing, wala pa talaga akong mapatunayang ebidensya na talagang itong pulboronic video ang dahilan ko kaya dinikdik ako, no? Ngayon meron na. Thank you. Napatuloy yung ating trabaho. Magpasalamat na rin tayo kay Talakera. Oo nga, thank you Talakera kasi at least na-facilitate yung aking asylum dahil sa iyo. At thank you rin kay Congressman Acop, no? Dahil yung hearing na yan, talaga namang magpapakita na yan talaga ang dahilan kung ba't nila ako dinikdik from day one nung nagsimula ang TRICOM, no? Ang PADCOM pala, ang HUADCOM pala. Oo. Now, anyway, ipa pang masasabi ko dyan is yung sabi daw niya sa Hong Kong, sabi ko daw sa Hong Kong, ako'y may kakayahang magpabagsak ng gobyerno. Well, nakakatawa naman yan kasi nga, una-una, wala naman akong kahit isang baril. Okay? Wala naman akong sinabi na kinakailangan tayo gumamit ng dahas, no? Kung ang sinasabi niya ay itong video ito, kung merong video nito ay itong magpapatubad sa gobyerno, hindi ako magpapatubad ng gobyerno. Kung hindi, yung Marcos Jr. na pumayag na siya ay makunan habang siya ay humihit-hit. Yan ang magpapatumba ng gobyerno, hindi ako. Yung aktor na presidente ang siya magpapatumba ng kanyang gobyerno mismo dahil sino ba naman ang Pilipino na nasa tamang pag-iisip na tatanggapin ng presidente ay adik. At yung konteksto na lumabas nga itong video nito ay sinabi na nga ni Presidente Duterte na meron siyang kakilala na bago pa maging presidente, pupunta ng Davao, humihit-hit kasama mga mayaman sa Davao. Tapos nandiyan din si Agent Morales na meron siyang confidential agent na nagsasabi nga na humihit-hit ang Presidente Marcos Jr. So yan naman yung konteksto. Yung paglabas ng video na yan, talaga namang binantayan at inantayan ng publiko kasi parang kulang naman, no, na kung manggagaling lang kay Presidente Duterte at manggagaling lang kay Agent Morales, no. At nang lumabas yan, na fully authenticated naman dyan sa Los Angeles, marami talagang naniwala na. Kaya wag akong sisihin. Ang sisihin, yung gumamit ng cocaine. Dahil, bakit sisihin ng mensahero, no? Samantalang ang gumamit ng cocaine talaga ang siya magpapabagsak ng gobyerno. Hindi alam mo, folks, ang nakikita ko dito, tayo mo kung pareho tayo ng analysis dito na gagamitin nila ito para sa inciting. Okay, inciting to sedition. Kasi 'di ba, nung 2 weeks ago, nung bago ako dumating sa Netherlands, actually thank you na rin kay Director Santiago dahil talagang nagsalta siya publicly na i-hunt down, sabi niya, I will hunt her down kahit saan ako daw. So ginamit ko rin 'yon. Sa aking mga kaso na napatunayan ko na talagang totoo yung mga assassins na gusto talaga akong gurgurin. So ganito po kapag mga tanga ang kalaban natin. Di ba? Kasi walang bibigay ng bala para sa atin, no? At ngayon, napabdalo tuloy yung ating
task na pruebahan na talagang dinidiin tayo ng gobyerno, no? So anyway, ang sinabi pa ni Pebos Talaquera sa kanyang sinumpaang salaysay, dahil daw sa mga pangyayari, sigurado siya na akong namuno sa pagkakalat ng polvoronic video, no? Well, unang-una, sinabi naman niya sa hearing, hindi siya naniniwala na akong gumawa ng polvoronic video. Number one. Okay, yeah. Two, ang sinasabi niya, ako raw ang pasimuno sa pagkakalat. Pero alam mo naman, kapatid, no, hindi mo naman tinatanggihan na talagang ang ating inaugural showing, ang ating maiden night ay sa Los Angeles, California, no? Now, bakit hindi mo sa amin sabihin sino ba talaga ang nagbigay sa iyo? Anong konteksto? Alam ko hindi mo ma-identify kung sino 'yan dahil sigurado papatayin 'yan, no? Pero anong relasyon ng taong 'yon? Bakit niya nakuha yung polvoronic video? Bakit niya ibinigay sa iyo? At binigay ba niya yan sa iyo para itago o talagang para i-share sa publiko? Well, dahil may karapatan ng tao na malaman ang katotohanan. So, ikaw mag-share kasi ikaw yung source eh. Oh. Yes, well, I think nasabi ko na ito ay malapit kay Bangag. Di ba? Kaya nga, Marcos naman Jr., isipin mo sino yan. Yes. Kapwa mo yan, humihit-hit siguro. Oh, anyway, classmate. Classmate ito, classmate. Classmate. Oo, classmate sa pagsisimot. Yun na nga, alam nyo, mga kapalaga, talagang ang nga nila. Ngayon, binuhay na naman nila spokes itong polvoron video at ngayon may bago na silang eksperto, si Pebbles. Pero sabi mo sa akin, kung malapit na malapit kay Marcos Jr. itong nagbigay sa'yo, bakit niya ibinigay sa'yo? Well, kaya niya binigay alam mo, ang tagal na kasi niyan. Kaya niya ibinigay dahil sukang-suka na siya dito sa nangyayari sa ginagawa ng pagnanakaw, kidnapping, smuggling ng gobyerno. So, binigay yan sa atin para kahit papaano, maridim niya yung sarili niya na, makagawa siya ng tama sa buhay niya. Kaya yan ibinigay sa akin, yung video na yan. At kahit ano pang gawin ninyo, hindi nyo mapapaamin si Maharlika kung sino yung puting ahas. At tama si Pebbles Talaquera. Nung tinanong siya, di ba, kung sino yung puting ahas, sinabi niya hindi naman sinasabi ni Maharlika, doon siya tumama. Kasi never ever kung sinasabi kahit kanino, kahit sa'yo spokes, kahit magkaibigan tayo. Kasi pinoprotektahan ko yung mga taong nagtiwala sa akin ng impormasyon. Even sa mga cases ko, di ba yan, tinatanong yan, pero may mga protective order yan, di ba? Pinoprotektahan yan. Ang, yung mga ganong klaseng, what you call it, mga puting ahas. So, protektado yan, mga kababayan. So, tama siya doon. Pero doon, ang nakikita ko kasi spokes talagang script yun eh. Obvious naman eh, na talaga si Akop, binabasa kunyari. So, ang nakikita ko naman kay Mother Talaquera, talagang wala siya magawa. Ako, personally, I can speak harshly laban kay Pebbles, o I can expose more, or whatever, pero ayoko siyang mapatay. Ayoko siyang magurgur. Yun lang yun sa akin. Matagal ko na sinasabi yun. Alam mo, at saka alam mo, nung lumabas yan, naka-shadow ban ako sa Facebook. Halos walang nanonood ang Facebook ko dahil naka-shadow ban ako. Hindi ko alam kung Facebook yan o yung administrasyon ng gumawa niyan. Pero ang talagang nakita natin, di ba, sinusubaybayan natin kung sino mga nanonood, no? Yung mga milyon-milyong mga nanood, galing sa Facebook pages ng mga ordinaryong mamamayan. Hindi sa akin. Kasi, sabi ko na, di ba, naalala mo, useless yung aking Facebook dahil mga panahon na yon, shadow ban ako, konti-konti na mga nanonood sa akin. Swerte na ako kung may 3,000 na audience ako, no? Dahil nga ng shadow ban, no? So naalala mo yung isang PhilAm na kasama natin doon sa hotel room ko, no, na in less than 24 hours halos 2 million views na, no? Naalala mo kung sino yun, no? Si Chris Lam. Oo, tapos meron pang may isa pang PhilAm, no, na together, 2 million in-add up natin, mas malaki pa yung viewership nila kaysa doon sa viewership ng 20 Sona. 20 million, 25 million, 30 million. No? So, patunay na talagang pati tayo, dahil nga sinadovan tayo, hindi masyado nakapagkalat niyan, no? Ang nagkalat talaga dyan, mga ordinaryo mga mamamayan. Yes, ano pa yung mga nakalat naman yan para sa katotohanan, no? Maniwala kayo hindi, kayo na maghusga. Kaya ngayong binuhay nila ang polvoron video, panuurin ninyo po. Tignan niyo po ang mukha ni BBM. At tignan niyo po kung naniniwala ba kayo na si BBM yan o hindi. Kasi naman, sabi nga ng isang kaso, no, ang tunay na
test sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng idea. So ngayong binuhay nila, pag-usapan po natin, kayo pong maghusga, si BBM ba yan? At tanungin yung mga sarili ninyo. Kung hindi si BBM yan, bakit hanggang ngayon ayaw niyang mag-hair follicle test? Yan. So, bakit hindi sila nag-hair follicle test hanggang ngayon kung walang katotohanan yan? Ate Emos po, 1 hour ago, ABS-CBN. Usually, hindi pinipick up ng ABS-CBN ang ating kaibigan na si Pebbles. Hindi yan nagpipick up ng vlogger. Ako nga, hindi ako pinipick up ng mga yan. Pero ngayon, obviously, ang sabi dito, vlogger Pebbles Cunanan claimed in a sworn affidavit submitted to the House Tri-Committee that Attorney Harry Roque is behind the Pulburon video purportedly showing President Ferdinand Marcos Jr. doing drugs. Mali yan, ha? Bakit? Anong nakasaad dun sa affidavit, ha? Fake news yan. Kasi basahin nyo kung anong nakasaad dun sa affidavit ni... sabi dito, basahin natin ito yung kanyang affidavit. Ako si Vicente Pebbles Cunanan, nasa hustong gulang. Ayan. Hindi, basahin mo yung number 9. Number 9. Nabasa mo na ba? Sinabi ni Pebbles na ako ang nasa likod. Ang sabi niya, I quote, kung kaya naman, base sa aking mga nabanggit, ako ay naniniwalang si Atty. Roque ang orihinal na pinagmula ng Pulburon video. Ibig sabihin, ang dapat rin-report nila, yun ay paniniwala lamang ni Pebbles. Wala siyang personal na kaalaman na akong nasa likod niyan. So fake news yung report ng ABS-CBN. Fake news. At fake news kasi i-quote na lang nila yung affidavit, ang tamad-tamad pa nilang mag-quote na it is the belief of Talakera na akong behind it, which is different from sigurado ako na si Roque ang nasa likod niya. Opinion niya to. Alam nyo ba mga kababayan kung bakit ganito ang script ni Pebbles Talakera? Takot siya maresbakan ni Attorney Harry Roque ng defamation case. Well, actually, hindi ako nagdidemanda ng criminal libel dahil yan ay labag sa aking advocacy yan na dapat walang kulong ang libel dahil sa malayang pananalita. No? Pero ginawa niya posibleng pagsisinungaling sa Kongreso na hindi ordinary perjury. Yan yung false testimony in a congressional hearing na mas mabigat ang pinapataw na parusa. Pero in fairness, hindi rin naman siya nagsabi ng sigurado ko na si Roque ang nasa likod niyan kasi ang sabi niya, paniniwala ko lang na si Roque ang nasa likod niyan. Opinion lang niya, no? So parang wala rin siyang kaso pagdating doon, no? Wala rin. Nakakainis. Yung mga media ngayon sinasabi, sabi ni ni Talakera, I'm behind it, na parang may personal na knowledge si Talakera. Sabihin nyo naman media na according to Talakera, she believes, or in her opinion, that Roque is behind the Pulburonic video. Na matagal ko nang sinasabi dahilan kung bakit ako dididikdik na administrasyon nito. So thank you very much. Dahil ngayon, gagamitin ko ito dito sa Amsterdam. Alam mo, sinasabi nila rito, kasi nga ang dami rito mga asylum seekers na wala raw akong pag-asang ma-admit dahil nagkaroon na ng right-wing government. Dahil dito sa hearing na ito, parang 100% mabibigyan na ako ng asylum. Di ba? That's true. So, nagpakita pa ng mga pictures. So, talagang alam ko, dinikdik lang siya. Alam niyo mga kababayan, paano ba spokes ang isang tao para paniwalaan ng huwes, ng husgado o ng taong bayan? Number 1, may credibility ka dapat. Dapat paniwala siya. So number one, nakakaawa talaga si Mother. Kaluoy man, Diyos ko po. Yung kasinungalingan na ako ay nasa Vancouver. Number 2, yung kasinungalingan, syempre doon sa gumasos sa kanya sa Hong Kong. So try ko, bakit hindi ako imbitahan sa... Pangatlo, yung mga statements niya na base lang sa kanyang mga opinion na wala naman siyang ebidensya. Kasi pag ikay nagsalita tungkol sa iyong opinion na wala ka namang ebidensya, ang tawag dyan, hearsay. Hearsay. So walang pang-apat, ginawa nga siyang eksperto. Siya ay forensic expert sa pamamagitan. At pang-5, kaduda-duda talaga pagkatao niya dahil sa pagiging napakatinding kritiko ni Marcos. Ngayon, halikpwet siya kay Marcos, di ba? So, bakit? Magkano yan? Anong dahilan? Bakit? Sabihin mo, bakit? Alam mo, pag-usapan natin yung pagbabaliktad ni Talakera, ha? Okay. Kasi may mga nabasa akong mga may nabasa akong mga posting niya na kaya siya nagbaliktad, parang hindi niya maintindihan kung bakit matapos maisa publiko ang Pulburonic video, wala pang nangyayari.
Naalala mo yung mga posts Yes. niya? Siya yung isa sa pinaka-atat. At naalala ko noon, bagamat hindi ako sumasagot sa kanya, no, ay iniisip ko, lahat ng bagay may takdang panahon. Hindi pa takdang panahon eh. Di ba? Totoo yun. EDSA 2 naman nangyari dahil nagkaroon ng takdang panahon, na pareho rin naman ang sinasabi ni Tatay Digong. No? Ang lahat ng bagay may takdang panahon, at yan din ang sinabi niya nung siya'y nakulong na nga. No? Ang lahat ng bagay may panahon sa lahat. So parang atat na atat siya na bakit hindi pa nawawala si Marcos sa mga panahon na yun. Pero talagang tandaan natin na siya yung una talagang nag-organize doon sa EDSA Friday Group. Kaya nga, malungkot no? Tinalo na lang nila Maui yung EDSA Friday Group. At yung mga panahon na yun, matinding paghanga ko sa kanya kasi biski sila sa EDSA ay naroon siya. So nagpapakita talaga na naroon siya dahil meron siyang prinsipyo. Pero ano nga nangyari? Pero ako talaga, po, kasi alam ko yon bago siya bumaliktad. Nag-usap kami, but hindi ko na i-discuss dito. Pero naaawa talaga ako. Eto, mga kababayan, magsabi ni BJ Josh, mag-hair follicle na kasi si Bangag. Totoo. Ako, hindi lang siya isa. Dalawa, tatlo, may kasama siya, okay, na bumaliktad talaga. Naintindihan ko sila kasi kailangan nilang mabuhay. Naintindihan ko sila kasi ayaw ko sila mapatay. Okay? Dahil alam naman natin yung ginagawa ngayon sa mga vloggers katulad ngayon, kung hindi bumaliktad si Talakera, kasama siya dyan sa na-contempt. Correct. Correct. Unang-una, kasi maanghang talaga mga sinasabi niya. Yes. Bangag-bangag, ngiwi-ngiwi. Tapos after all, magtataka ka talaga. Ngayon, I am forced to say something about it. May narinig ba kayo na nagsalita ako about Pebbles nung siya ay bumaliktad? Tumahimik ako kasi meron ako isang salita sa kaibigan. May palabra di honor ako. Pero dahil ako'y napangalanan sa TRICOM, kailangan ko naman ipagtanggol yung sarili ko. So yun mga kababayan. Yun yung spokes. Hindi ko rin naman naikwento sa'yo dahil di naman ako daldalera na ipagkanulo ko ang aking kaibigan. So nag-usap kami na mother na kakasuhan siya ng gobyerno ni Bangag. You know? Kaya siya ay kinausap na bumaliktad na lang. Yan ang totoo. Okay? Alam nila yan. Alam nyo yan, Madam Ellie. Huwag na tayo maglokohan. Okay? So, pero meron ding meron ding aspeto sa mga posting niya na parang nainis siya na parang walang nangyayari. Parang sense of frustration ba at helplessness na lahat naman tayo nakakaramdam. Pero siguro, iba-iba lang talaga yung degree ng ating paninindigan dahil tayo naniniwala pa rin na ang kabutihan ay mananaig sa kasamaan, no? Eventually, no? That history will protect, will show kung sino talaga nasa tamang parte ng kasaysayan, no? So yun yung pagkakaiba natin siguro. And you know, kung meron akong maanghang na sabi ngayon kita Lakera, sorry Pebos, but talagang I share the view of Maharlika na hindi naman kami nagagalit sa'yo. If ever, medyo naaawa lang. No? Naawa lang ako. Naintindihan namin talaga kasi kami naman hindi nasa lugar mo na relying lang sa online selling, no? Meron naman kami kahit paano naging hanap buhay. Lalo na ako, 58 years old na ako, no? So kahit paano meron naman akong retirement. Oo, at actually ngayon I'm really on retirement kaya nga ako nag-asylum, no? Kaya na mag-retire. So naintindihan din namin 'yan, kaya lang sana kung ikaw ay okay na diyan at lahat ng gusto mo ay nabibigay naman, sana wag ka na lang manira ng iba, no? Wag na lang magsinungaling kasi at focus on issues. Kung mali ang ginagawa namin, mother, gano'n na lang. Kasi syempre pag kinati mo naman mother yung yung mga taong nananahimik at gagawa ng istorya, tandaan nyo din na may mga bala ang lahat. Alam mo yun? So ako naman, actually, ayoko talaga makialam sa mga away, sa totoo lang ng mga vloggers eh. Kahit nga ako inaaway din, na kasi focus ako sa mga bangag. Focus ako kay Lisa Tanas. But since napangalanan tayo, spokesman, tayo na naman ang bida. Isang ngiwi-ngiwi ka dyan. Bangag-bangag. Mabuti na lang binuhay ang usaping pulburon. So, taong bayan, tignan nyo po yung video muli at maghusga kayo muli. Sa mga pangyayari ngayon na pinadala sa Netherlands ang ating Pangulo, in-impeach ang Inday Sara, tanungin nyo, kapanipaniwala ba o hindi yung pulboronic video na yan? Kayo pong maghuhusga dyan. Hindi NBI, hindi hukuman, at maraming salamat na nagkaroon tayo ng, for the first time, public discussion on the pulveron video sa Kongreso pa. Kasi alam mo ba, nabalita ko na naman at tinanggal na ako as columnist ng Star, no? Pero kauna-unahang sinensor ako ng Star,
yung column ko tungkol dito sa pulboronic video. Sinensor nila ako kauna-unahang pagkakataon. Yung mga panahon na yon, July, iniisip ko na nga mag-video voluntarily sa Star kasi hindi ko mamaatim na magsusulat ako sa isang dyaryo na nagsesensor. Pero inisip ko, well, dahil malaki naman ang reach ng Star at mas malaki nang nagbabasa sa kanya kaysa sa Inquirer, patuloy pa rin ako, no? Pero I guess yung huli kong artikulo hindi na nila nagustuhan, no? Yung God knows who does not pay, the betrayal of Rodrigo Roa Duterte, no? Tapos yung artikulong hindi na nila pinablish, yung Let's Paint the World Green, na umabot ng 15 million ang nagbabasa sa internet. Hindi ko talaga akalain na yung na ganyan, ibabasahin din sa Facebook. Di ba? Kinalagyan ng fact checkers. Oo nga eh. Now, alam mo, nagtataka ako, no? Kasi yung isang fact checker, ginamit niya yung exact same program na ginamit ko. So bakit iba ang resulta niya? Iba yung resulta ko, no? So, pero pinakita ko yan in a live audience, no, na naka-broadcast talaga na yun ang finding nung internet site na yon, no? At tinatanong ko uli, actually nagbigay sa akin ng site niyan si Baby Girl Sasasot na ipasok para malaman Baby Girl, mag-join ka na dito.